kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madamay yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. And unity, ready. Bawal magsabi ng BBM resign. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Yung mga FGF na INC, bahala kayo, pumunta kayo kung gusto nyo. Pero ako mismo, as a person, hindi ako pupunta. Diyan sa INC rally. Eh, mayroong limitasyon eh. Bawal eh. Bawal magsabi ng BBM resign. Bawal magsabi ng politika. Bawal kung ano-ano. Pati bawal. Eh, yun na yung freedom of expression eh. Kung gusto ko sabihin, BBM, bangag. Bangag ka, gago ka. Mag-direct political justice ka, tapos na tayo doon. Ang sabi, gusto ko sigaw eh. BBM, terminated ka na. Hindi sisigaw ko. Sige, mag-rally kayo. At kung yung rally ninyo, dumami ang tao, abay, happy, palakpak ako. Pero bawal nga sa inyong politika, ano gagawin nyo? Ano, hindi nyo pag-resign si BBM? Ano yan, rally ng ano? Peace and unity. Okay ako kung peace transition, peaceful transition. Okay ako. Sige, you go on ahead with the rally. Peace and unity rally. Anyway, there are so many question marks. Baka mamaya sa dami ng inimbitan ninyo, sumali dyan, bigla kayo, BBM. Ay, ayoko na ganun. Mag-rally kayo. Peace and unity kasi nyo eh. Panaginip yun. Ang power ng taong bayan ay sisantiin ang presidente at pumasok yung next in line. Instead tayo. Sangayon sa konstitusyon natin. Yun yung power natin. Ang power natin ay kung ano ang gusto natin mangyari. Hindi, peace and unity. Ano yun? Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Yan. Kung kinakailangan silaban. So yan na guys, no? So ito na tayo ngayon. Silaban namin kayo. Kung kinakailangan madami. So marami pong naabala, no, dito sa ginawa na yan ni Dado na yan, mga kaibigan, no, na siya po ay nagbanta, no, mga vlogger, sabi niya kung kailangan silaban, dadamay pa ang pamilya. Tapos hindi lang yan eh. Yung sinasabi pa niya tungkol kay PBBM sa Marcos administration na naghahamon siya, no, na ibagsak ang gobyerno. So eto na yan, mga kaibigan, siya po ngayon ay kinasuhan na, no, ni General Torre. No, mga kaibigan, officially na kinasuhan po siya ni General Torre. Basahin na natin yun. So, ABS-CBN News, CIDG, Chief Brigadier General Torre, General Nicolas Torre, files inciting to sedition, sedition tuloy, parang Bisaya masyado. Inciting to sedition complaint versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique. Ganyan pala yung buong pangalan niya, no? Clemente Dado Enrique at the DOJ. The complaint stemmed from Enrique's anti-government statement online through his YouTube channel, Pinoy Survivor. O, yan na nga, guys. O, kita nyo, di ba sabi ko sa inyo, i-ano natin to, post natin to, ipakalat natin to, para makarating ito sa otoridad. O, kita nyo, di ba? Yan yung sinabi ko, no? The power of social media, no? So, kaya mga kaibigan, masigasig ako kahapon eh, na talagang napansin nyo kahit sa aking Facebook page, dun sa aking stories, talagang kapag nawawala na, kasi 24 hours lang yan, pag nawawala na, post na naman ako, dami. Tapos, ginagawa ko pa sa TikTok, tapos ginagawa ko rin stories sa TikTok, talagang continuation yung pagpo-post ko nito kasi gusto ko talagang makarating ito sa otoridad. Aside from that, meron na rin kaming ni-report na rin namin to, no, sa PCO. So, ayan siguro na action na talaga at nakarating ito kay General Torre, mga kaibigan, no? Nakarating kay General Torre mismo yung video na kumakalat na pinagbabantaan nitong si Dado. Bukod sa mga BBM vloggers, pinagbantaan pa ni Dado yung mga si PBBM tsaka yung gobyerno ni PBBM, no, na pababagsakin. Kaya eto, mga kaibigan, ang mangyayari ngayon kay Dado, yan, syempre padadalhan yan, may ano na siya kaso na to mga kaibigan, kaso na yan. So malamang padadalhan na yan ng subpina, no, na papatawag yan. So titingnan natin, mga guys, kung gaano katapang itong Dado na to. Kung sasagutin niya yan, pupunta siya dyan, or magtatago, no? Katulad ng ginawa ni Harry Roque na nagtago at yung iba pang mga DD sheets na mga pinatawag na nag-evade sa batas. So ngayon tingnan natin yung tapang niya, di ba? Masyado siyang nagtatapang-tapangan. At mga kaibigan, no? Hindi natin alam kung siya ba ang merong responsable, no, doon sa pagkamatay ni amigo ng bayan. Pero ang masasabi natin dito, mga kaibigan, kung isa man siya o kung responsable man siya sa pagkamatay ni amigo ng bayan, malalaman natin yan later on, no? Lalabas yan sa investigasyon kung talagang isa siya sa
merong kasalanan, no? Kung isa siya sa nag-hire or sabihin natin nakipagsabuatan para patayin si amigo ng bayan. So, ayan, sabi ko mga kaibigan, no, etong mga didishits na to, kung kayo ay gagawa, no, ng mga ganyan, magsasalita ng kung ano-ano sa social media, aba, mag-isip muna kayo. Ilalo na ngayon, pinapanday na talaga yung ano, yung batas na yung pagpapakalat ng mga fake news sa social media at yung mga pagpapakalat ng mga kahit yung mga post nyo, tapos yung nag-share kayo, sinishare nyo yung mga fake news ng mga kasamahan ninyong mga vloggers o kasamahan ninyong mga DD sheets, kahit na hindi kayo ang pinanggalingan, basta fake news yun, kasama rin kayo sa accountable. Kasama din kayo sa uusigin, no? Kaya magsuri muna kayo mga DD sheets. Mag-vet muna kayo mga DD sheets kung tama ba ang pinapakalat ng inyong mga influencer. Dahil kasama din kayo diyan. Yung mga nag-share, kasama din yan, no? So, ayan na mga kaibigan, ayan na, tuwan-tuwa na tayo nito dahil nagkaroon na po ng bunga, no? Yung ating mga ginagawa, tayong mga nandito sa social media, nagkaroon na po ng bunga. Ayan, napansin na nga po ni General Torre at siya po ay formal na nagsampa ng kaso kay Dado. So, itong si Dado ngayon, mga kaibigan, ay malamang takot na ngayon yan at nanginginig, no? Kasi mga kaibigan, etong mga ganitong klaseng tao na guys, yan yung mga tao na duwag, di ba? Remember, si Digonio, madada, di ba? Madada. Oh, hinamon ni Waldy Carbonell. Duelo. Oh, hindi pumunta. Oh, di ba? So, yan yung mga kaibigan. Sino pa? Yung anak niya. Oh, yung anak niya na puro dada. Oh, hinamon din. Oh, ni Waldy Carbonell. O ano, hindi rin pumunta. Oh, yung mga madadada na yan ang mga duwag yan. Pero yung mga tahimik, ay nako, yan ang talagang matatapang. So mga kaibigan, itong si Dado na to, no? Congratulations, Dado, no? So tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niya. Dahil ito na, mga kaibigan, talagang siya ay kinasuhan na ni General Torre, no? So maganda na to. Kingfisher, lulusubin na ni Cap Dado. 9 a.m. ang Malacanang. Sus Mariosep. Ayun na naman kayo eh. Napahiya na nga kayo nung January 13. Sabi 5 days na lang. Si Sara Duterte na ang uupo. Ano na ngayon? 15? Pero si PBBM pa rin ang nakaupo. Alam niyo sabi ko na mga DD sheets. Kung kayo mga ngarap, yung pangarap na abot kamay, no? Wag yung pangarap na sobrang taas, no? Parang katulad ng aabutin ko ang bituin sa langit. O hindi mo naman kayang abutin. O ganyan yan, yung sinasabi niyo na lulusubin ni Dado ang Malacanang. Ay nako. Nakakatawa. Nakakatawa to mga to. Nako. Eddie TV, takot? Sure ka? Para ikaw, puro dada. Kawawa naman ang mga trolls ng mga DD sheets. Susunod na silang huhulihin. Zenny Cañete, DD sheet, pasok pa. Correct, pasok kayo lahat, mga DD sheets. Dito kayo. Yan, tingnan natin kung gaano kayo katapang. Sa social media lang kayo matapang, sa social media lang kayo naghahamon. Pero sa tunay na buhay, kapag pinupuntahan kayo, hindi nga kayo kumakasa sa hamon ni Amigo ng Bayan. Eto pa lang si Amigo ng Bayan ay naghamon sa isang DD sheet. Ay hindi, ang naghamon ay isang DD sheet. Take note merong isang DD sheet naghamon. Ngayon, akala niya hindi siya papatulan ni Amigo ng Bayan. Kumasa si Amigo ng Bayan. Doon daw sila magkikita sa harapan ng Camp Crame. Pumunta si Amigo ng Bayan. Nilagay pa niya sa TikTok yung pagpunta niya. At pinakita pa niya doon sa kanyang maliit na sling bag. Binuksan niya. Inopen niya ng konti yung kanyang sling bag. At pinakita niya, nandun yung baril. Kasi naghamon yung DD sheet ng barilan duelo. So nandun yung kanyang baril. Yung baril niya na yan, license yan, lisensyado. So, nagantay doon si Amigo ng Bayan, hindi naman pumunta yung DD sheet na naghamon. Ganyan yung mga DD sheet. Naghahamon-hamon kayo, pero kapag kayo ay pinatulan,
hindi kayo pumupunta, umuurong ang inyong mga bayag, di ba? Wala kayong mga bayag. Hindi pala umuurong, kundi talagang walang bayag, di ba? So, ayan yung mga kaibigan, no? Nakita niyo ba yon? Yung post na yon ni Amigo ng Bayan. Hindi ko na ano dito. Sandali papakita ko sa inyo yung post ni Amigo ng Bayan. Sandali, parang tinanggal na siya sa TikTok eh. Alam nyo guys, tiningnan ko yung tiningnan ko yung account, no? TikTok account ni Amigo ng Bayan. Hindi ko na makita. Parang tinanggal na siguro sa TikTok o baka pre-private o baka inano na ng family, no? Ng family niya. Kasi wala na siya eh. Amigo ng Bayan. Hindi ko na makita. Dati pag sinesearch ko yon, kitang-kita ko kasi friend kami sa TikTok, no? Friend ko po sa TikTok yon. Pero ngayon hindi ko na siya nakikita. Okay, sandali Ito yung, kaso walang salita. Sandali Tingnan natin. Good morning mga amigo. Andito na po tayo sa harapan ng Camp Crame. Yung naghamon na si Batang Muro. Batang ka na, Batang Muro. Andito na po sa harapan mismo ng Camp Crame. Naghamon ka ng matapang ka, di ba? Ready na to. Bukas na yung aking bag. Ayan o, Camp Crame o. Yan. Bago ko pumasok, sana yung mga mayayapang rito na naghamon ng away. Dito natin malalaman ba? Ako hindi ako mahilig sa gulo, pero pag hinahamon ako, kumakas ako eh. Sana nandiyan na yung Camp Crame Gate 2. Nasaan na kayo? Ang usapan, alas 9, wala kayo rito. Ayan, isa yan Isa. Saan? Baka may dumating. Saan kayo? Nag-aantay ako. Mainit dito. Huwag kayo matakot. Wala namang pulis dito eh. Bukas yung bag ko. Nag-aantay ako sa inyo. Nasaan na kayo? Nasabi ko sa inyo, saktong alas 9. Dito na kayo eh. Ito, Amigo ng Bayan tumupad ako sa aking pangako challenge ito. Nasaan kayo? Baka kayo yung nasa kutsi na yan. Kayo ba yan? Yung nasa kutsi yan? Kayo yan? Bumaba kayo. Baka kayo yan. Titingnan natin kung tatama pa ako. Wala. Bibilang ako ng tatlo. Wala. Isa. Dalawa. Tatlo. Wala talaga. Pahiya kayo. Pahiyabang lang kayo sa social media. Kaya tumupad sa usapan. Dito na ako. Sus, naku po. Next time huwag kayo maghamon kasi ako hindi ako nagbabanta, hindi ako naghamon. Hindi ako mahilig sa gulo. Pero ako hindi ako takot kahit kanino. Okay na? Peace na tayo. Huwag na kayo maghamon. Ako mahilig ako sa pakikipagkaibigan sana pero pangit kasi naghamon kayo. Di ba? Wala nakatingin ako, wala talaga kayo. Mainit. 3 minuto na ako rin. Ayan. Di ba? So, ayan po mga kaibigan. Isang DD sheet naghamon, no, kay Amigo ng Bayan. At pinatulan po ni Amigo ng Bayan. Pumunta siya doon sa tagpuan, no, magduduelo. Pero wala po ang DD sheet. So, ganyan po ang ugali ng mga DD sheet. Sila po ay nananakot, sila ay naghahamon, pero kapag pinatulan mo sila, hindi sila sisipot. So, in short, manang-mana po sila sa kanilang tatay, no? Sa kanilang tatay na si Mang Kanor, sa mga Duterte, na kapag naghahamon, hindi pumupunta dahil nababahag ang buntot. So, yan po mga kaibigan. So, matapang po. Yan si Amigo ng Bayan, matapang talaga yan. Kaso, ang problema nito, trinaydor. Yan ang problema eh. Kapag traidor ang kalaban mo, yan ang problema, di ba? Kung maglalaban ng harap-harapan, ayan ang maganda, harapan. Huwag yung tatraidor kayo, di ba? Kasi kung tatraidorin nyo yung mga BBM supporter, wala kaming laban sa inyong katraidoran. Kasi ang mga BBM supporters, hindi mga traidor. Pag sinabi nyo, duelo, saang lugar? Pupunta talaga. At hindi matatakot. Pero kayo, hindi kayo pupunta. Pagkatapos, kapag nagkaroon kayo ng panahon, anong gagawin nyo? Di ba? So wala kaming laban kapag patraiduran. Pero kapag yung harapan, yan.
diyan malaki ang laban namin. At diyan naman kayo hindi lumalaban kasi ayaw nyo ng patas, gusto nyo traidoran. 'Di ba? Matapang lang kayo sa harap ng social media, sa harap ng camera. Pero sa totoong buhay, bahag ang inyong mga buntot. Mga wala kayong mga bayag, mga duwag, mga gago. 'Di ba? Black Spider 05. Matapang lang naman ang mga DDS sa harap ng camera nila. Haha. Correct. Tama ka dyan, Black Spider. Matapang lang sila sa harap ng kanilang mga camera at sa harap ng kanilang mga supporter. Pero hindi sila pumupunta. Kapag sila mismo ang nangahamon, sila mismo naghahamon, pero hindi sila pumupunta. Ganyan sila, mga kaibigan. So, anong nangyari? Pumunta si Amigo ng Bayan doon sa harapan ng Camp Crame. At nandun siya, nag-antay siya, mga kaibigan, sa initan ng araw. Pero wala yung DDS na naghamon sa kanya. Diba? So, hindi natin alam kung etong DDS na to na naghamon sa kanya ay isa ba ito sa nagpaganon sa kanya. Biruin mo, guys, biruin mo. Hindi siya kinaya harap-harapan. Hindi ko sinasabing yun nga talaga yung naghamon ang gumanon sa kanya. Pero tingnan nyo naman, sino ang magpapatsugi kay Amigo ng Bayan? 'Di ba? Sino? Parang hindi naman sa negosyo 'yon. So, maraming nagsasabi, talagang politika ang ibig sabihin nun. Politika. So, kitang-kita natin, pumunta siya, makikipagduelo, pero yung naghamon na DDS, wala. Tapos, kamukat-mukat mo, trinaydor siya. So, hindi natin alam kung yung binabanggit niya doon na naghamon sa kanya, kung yun ba talaga ang nagpatsugi rin sa kanya. Hindi natin alam. At hindi rin natin alam kung may kinalaman din ba dito si Dado, no? So, hindi natin alam. Kasi, guys, mga DDS yan eh. May mga GC yan, may mga contact yan. Mga nag-uusap yung mga yan sa GC. So, hindi natin alam kung sino-sino sa kanila o silang lahat ba yung may kinalaman doon, no? Hindi natin alam. So, kitang-kita natin dito, mga kaibigan, na itong mga DD sheets, wala silang tapang. Wala silang tapang sa katawan, mga kaibigan. Duwag ang mga gago. Kaya nga, di ba, himod sila sa puwet ni Xi Jinping. Di ba? Kaya nga, nang sinabi ni Xi Jinping, huwag niyong gagawin yan, magkakagulo tayo. Aba, nanginig agad sa takot si Digong at ibinigay na lang kay Xi Jinping ang control sa West Philippine Sea. Pero si PBBM, guys, tinatakot ng tinatakot, binubuli ng binubuli tayo. Pero si PBBM, matapang, naninindigan, hindi nagpapasindak. Pero si Digong, aba, gago talaga yung matandang yan. Ibinigay agad ang control sa West Philippine Sea dahil lang sa takot niya dito kay Xi Jinping. Gago talagang walang hiya talaga itong si Digong na to. 'Di ba? Matapang nakawatan. Correct, matapang nakawatan si Digonyo. Matapang sa pangangawat. Diyan siya matapang. 'Di ba? Sa pangangawat. Matapang si Digonyo sa pagkitil ng buhay ng tao. Correct ka diyan. Edna Wilkinson, matapang si Digonyo sa pagkitil sa buhay ng mga mahihirap na mga Pilipino. Tama ka. Tama ang sinasabi mo. Matapang talaga si Digonyo sa pagkitil ng buhay ng mga Pilipino. Diba? So, mga kaibigan, kitang-kita natin dito. Naghahamon ng mga DD sheets, duelo, hindi pumupunta. Pero anong ginagawa? Dahil napahiya sila. Napahiya sila kay Amigo ng Bayan eh. Pumunta si Amigo ng Bayan doon sa sinasabi na lugar na magdiduelo. May dalang baril. Pinakita pa niya, di ba, pinasilip niya sa kanyang bag, andun yung baril. Pero yung DD sheet na naghamon, no show. So napahiya siya online, yung DD sheet na yan, napahiya online. So hindi natin alam ngayon kung dahil ba sa kanyang pagkapahiya, kung may kinalaman ba siya doon sa pagpapatumba kay Amigo ng Bayan. Hindi natin alam, di ba? At hindi rin natin alam kung may kinalaman din si Dado. So, hindi rin natin alam yon, iimbestigahan na lang yan. Pero, ang maganda ngayon, mga kaibigan, dahil si Dado po ay sinampahan na ng kaso ni General Torre, inciting to sedition. Diba? May kaso na siya. At hindi natin alam kung yun lang ba ang kaso na sinampa sa kanya.
O baka meron pa. Kasi dahil din sa kanyang pagbabanta sa buhay ng mga vloggers, ng mga Marcos supporters. So hindi natin alam, no? Kung ano-ano pa ang mga kaso, pero yung sinabi kasi sa ABS-CBN, yung inciting to sedition na sinampa ni General Torre. So, guys, hindi siya makakakasa kay General Torre, ang tapang ng tao na yan eh. Oh, General Torre lang malakas, nagpasuko kay Kibuloy, 'di ba? Mga kaibigan. Kaya yung si ano na yan, yung mga didishit na yan na naghahamon. Wala yan. Hanggang laway lang. Mga duwag, yung mga hayop na yan, no, mga duwag. Lahat ng mga didishits na mga maingay na yan, mga ano yan, mga duwag yan, mga walang bayag yan, mga gago na yan, no? Puro lang mga pagmumura ang alam at puro lang kayabangan. Pero kapag hinamon at kapag ang kanilang hamon ay pinagbigyan, kapag kumasa sa kanilang hamon, hindi sila pumupunta. Diba? Yan ang totoo, mga kaibigan, no? Yan po ang totoo. Yan. So, Ate Ingkit Masuela, good afternoon. Oo, kulong na po yun. Kukulong yan talaga, no? Kay Itch, wala yan si Torre, mamatay na. Itong didishit na to, nakakatawa tong didishit na to. Hanggang ngayon hindi pa niya alam ang totoo. Okay, sabihin ko sa iyo. Alam mo ba yung pinapakalat ng mga didishits ng mga influencer ninyo ay fake news? Yung maluba daw si General Torre. Nasa hospital bed si General Torre at maluba. Alam niyo ba kung sino yung tao na nandoon? Gosh, hindi yun si General Torre. Kamukha lang niya, actor ho yun. Actor. Sa Hollywood, hindi yun si General Torre. Alam niyo ba, si General Torre ay natawa. Sabi niya, wow, pumugi pala ako. Pumugi daw siya. Nakakatawa talaga yung mga didishit, no? Nagkakalat ng fake news, no? So, sabihin ko sa iyo, no? Kay Itch, para hindi ka magmukhang tanga, si General Torre ay hindi po nagkasakit. At hindi rin siya na hospital, no? Yung pinapakita ng mga kasama niyong didishits, yun po ay fake news. Hindi po yun si General Torre. Nakakaawa itong mga didishit na to. Dali. Yan ako, Tingnan natin yung pinapakita ng mga didishits na ito yun eh. Yan, di ba? Pinapakita ng mga didishits na ospital si General Torre. Anong ginawa ni General Torre? Senior niya. Ayan, ito si General Torre. Nicolas Torre III. Anong sabi ni General Torre? Sabi niya, pumugi, nagpa-ospital, pumugi. Yan, sabi niya. Kasi nga, mga kaibigan, natawa siya. Natawa siya dito dahil nga, biruin mo, siya daw ay nagkasakit ng malubha. Di ba? So, hindi po ito si General Torre. Dali, tingnan natin yung article. Kasi kawawa naman yung mga DD sheets, no? Ang akala nila talagang si General Torre ay nagkasakit at nasa hospital. Ganyan po kayo niloloko ng mga ng mga DD sheet vlogger. Tingnan niyo ilang beses nang nahuli ang inyong mga DD sheets vloggers na nagkakalat ng fake news pero naniniwala pa rin kayo, di ba? Kasi mga bugo kayo tsaka mga tanga. Okay, natin na. Natatawa nga si General Torre sa post na to. Okay. Ito. Ayan. So, yung kasamahan nyo na DD sheet, ayan Yan, kasamahan yung DD sheet. Nag-post siya, di ba? Sinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Yan. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng Bulaklak ng Malacanang? O baka kay OJC pa mauna? Mag-pray para sa kanya at magpadala ng Bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Diba, General Nicolas Torre? Pagkatapos, mga kaibigan, si General Torre ay nakita ni General Torre yung post. Ito po si General Torre. Nicolas Torre III. Sabi po ni General Torre, nagpa-ospital, pumugi. Teka, kamukha ko ba ang na-ospital? May cleft chin, malago pa ang buhok, pugi at makisig. Aba, sabihin nyo naman kung saang ospital ito. Susugod ako at magpapakonfine agad.
Kidding aside, gawa ito ng mga alipores ni Kingdom of Satanist Alliance or KOSA sa dami ng oras ng isa sa mga taong ito. Ayan di ba? So mga kaibigan, ayan na. Kitang-kita natin ngayon ang fake news na ginawa nila kay General Torre. So, di ba? Sino pa ang nagpakalat? Jason Sa. Palagay ko nanggaling to kay Jason Sa pagkatapos shinare ng mga DD sheets. Ano kayo? So proven ang mga DD sheets ay mga fake news peddlers. Pero kayong mga DD sheets, naniniwala pa rin kayo sa kanilang mga fake news. Ang tawag sa inyo, tanga, bugok, 'di ba? Sorry malutong yung pagiging bugok nyo. Kasi nga naniniwala kayo 'di ba? Kahit hindi naman totoo. Yan. So guys alam nyo na hindi totoo na nagkasakit si General Torre. Okay, ngayon naman mga kaibigan, sandali. Ito naman si Patay Gutom, no? Basahin lang natin yung message or komentaryo ni Patay Gutom na didishit Alan Pacheco. Yan. So, eto mga didishit mga kaibigan, mga patay gutom talaga sila, mga mahihirap pa sa daga, na hindi po nila kayang bumili ng bigas na tig 40 pesos, no? Patay gutom sila. At hanggang ngayon mga kaibigan, ang mga didishits na to ay hindi pa kumakain. Sobrang mga patay gutom, wala silang pera mga kaibigan, hindi sila maka-afford ng bigas na nagkakahalagang 40 pesos. Kaya until now, umaasa pa rin sila sa 20 pesos na bigas. Pero hindi nila inaasahan, mga kaibigan, okay lang sa kanila yung sinabi ng tatay nila na nangako ang tatay nila na 7 pesos na bigas. Gagawin daw niyang, i-reduce daw niya ang price sa 7 pesos na bigas, di ba? Tayo mga loyalista, hindi natin inasahan yun kasi alam natin na wala yun sa katotohanan. So kahit na nangako si Duterte na gawin niyang i-reduce ang bigas na maging 7 pesos, hindi natin inasahan yun kasi alam natin na out of this world na pangako yun, no? Pero ang mga DD sheets, dahil sila ay mga patay gutom at hindi po nila kayang bumili ng pagkain, kaya nga, di ba, nung panahon ng December, mga kaibigan, yung kanilang mga puon, kumakain ng lechon, sila pinapakain lang sila ng lugaw. Kasi nga, ang sa isip ng kanilang mga puon ay yung lugaw, ano na sa kanila yan, parang piyesta na sa kanila yan kasi hindi naman maka-afford yung mga yan ng bigas, ng kanin. Walang kanin yung mga yan, hindi yan makaka-afford ng bigas. So lugaw, ipakain natin tayo maglechon. Kasi itong mga DD sheets na to, nag-aasin lang yan, tsaka ginamos, tama na yan sa kanila, no? Ginamos lang, tsaka asin, okay na yan sa kanila. Kaya lugaw na lang ang ihandaan natin kasi itong lugaw, big deal na to sa kanila, talagang para na silang nagpe-piesta. Ganyan po ang mga DD sheets. Literal na mga patay gutom, literal na wala silang kapera-pera, literal na ang hihirap po ng mga DD sheets. Kaya ginagawa silang tanga, bugok, at ginagawa po silang yung mga, ano ba tawag doon, timawa, no? Ginagawa silang timawa ng mga DD sheets na yan, ng mga Duterte, dahil na sila ay, ang kaya lang nilang i-afford ay asin. Kaya mga kaibigan, kung makikita nyo ngayon, itong isang nag-comment si Alan Pacheco, sabi niya, nasaan yung pangako na 25 pesos kilo ng bigas ng presidente mo? Ito po si Alan Pacheco, isang DD sheet na hindi maka-afford ng 40 pesos na bigas, na mula noong umupo si PBBM, hindi pa po siya kumakain ng kanin hanggang ngayon. Hindi pa po siya kumakain ng kanin until now dahil wala po siyang 50 pesos na pambili ng bigas. Kasi ganyan po ang mga DD sheets, mga literal na mga patay gutom. Wala po silang pera. Kaya nga, mga kaibigan, ang pinapakain na lang sa kanila ay lugaw. No? So, kaming mga BBM supporters, kami ay mga mayayaman, may mga pera kami. Na sinasabi namin, kahit mag 1,000 pa, maging halaga pa ng bigas ay 1,000, 1,000,
kaya pa rin namin kumain ng kanin dahil makaka-afford kami, dahil mayayaman kami, may mga trabaho kami, hindi kami standby sa kanto, hindi kami patay gutom, katulad yung mga didishits, mga patay gutom, mga mahihirap kayo, patay gutom, wala kayong, hindi nyo kayang ma-afford ang 50 pesos, kahit 40 pesos na bigas, hindi kayo maka-afford, mga patay gutom, mga didishits, patay gutom kayong lahat, kaya nag-aantay kayo. Kaya nag-aantay kayo ng 20 pesos na bigas kasi nga kayo ay mga patay gutom, mga timawa, mga didishits. Oh, hindi ako magiging patay gutom dahil nakakabili nga ako ng bigas kahit 1,000 pa yan. Kahit ang bigas ay maging 1,000 ang presyo, kakain pa rin ako. At never ako nagreklamo, 'di ba? Oo. Kasi nga may pera ang mga BBM supporters. Hindi katulad niyo na mga didishits, mga patay gutom kayo. Kaya nga 'di ba, binibigay sa inyo, ang binibigay na lang sa inyo ng mga Duterte, lugaw. Oh, tapos binigyan kayo ng pang Christmas nyo, 2 sardinas. My God, 2 sardinas talaga. Kasi nga mga patay gutom kayo, mga didishits. Yan ang katotohanan. Kasi kung hindi kayo patay gutom, hindi kayo mag-aantay until now ng 20 pesos na bigas? Kami nga nangako si Digong nyo Nangako si Digong ninyo. Nung siya pa ang nakaupo, gagawin niyang 7 pesos ang bigas. Umasa ba kami? Hindi kami umasa dahil alam namin yung kanyang sinasabi, yung pangako niya, out of this world yun, kaya hindi kami umasa. At saka isa pa, bakit kami aasa doon? May pera kami. Hindi kami patay gutom. Kayo, mga patay gutom kayo. Diba? Reality lang yung sinasabi ko. Reality. Na kayong mga didishits, mga patay gutom. Hindi kayo maka-afford. Kahit 50 pesos na bigas, hindi nyo kayang i-afford. Kaya nga kayo nag-aantay ng 20 pesos na bigas. Kung kayo ba may pera, kung kayo ba mayaman, kung kayo ba may trabaho, mag-aantay ba kayo ng 20 pesos na bigas? Hindi. Kaya nga kayo antay ng 20 pesos na bigas kasi mga patay gutom kayo. Patay gutom kayo, mga didishits. Aminin nyo na kasi na kayo ay mga patay gutom. Okay mga didishits, tapos na yung ating topic tungkol kay General Torre at kay Dado. So ano yun, sabi ko, kinasuhan na po si Dado. Good luck sa inyong mga didishits, no? Good luck din sa inyo, mga patay gutom na didishits na until now hindi pa kumakain, nag-aantay ng magkaroon ng 20 pesos na bigas. Good luck sa inyo kung magkakaroon pa ng 20 pesos na bigas. Doon lang kayo makakakain. Bye! Bye-bye! Mga guys, saka ko na kayo i-shoutout kasi meron akong gagawin very important. Mamaya ko na kayo i-shoutout guys. Mamaya magkakaroon po kami ng another online conference. Sara, impeach Sara Duterte. Another online conference po, no? So, nood po kayo mamaya mga kaibigan, mga 7 mga kaibigan. Ay magla-live na po kami, no? Sara Duterte, impeach Sara Duterte. So, mamaya po sa aming live conference, nood po kayo mga kaibigan, no? Bye-bye. Mamaya ko na kayo i-shoutout. Ako uli at ang MC, no? MC po muli ako. Bye! Admin Rich po ito, commentarista. At bye-bye din po sa mga didishits na mga patay gutom na hindi maka-afford kahit 50 pesos o kahit 40 pesos na bigas. Kaya until now, antay kayo ng 20 pesos kasi wala kayong pambili. Wala kayong mga trabaho. Mga standby kayo sa kanto. Mga patay gutom. Mga wala kayong pera. Mga patay gutom kayo. Kasi kung hindi kayo patay gutom, kasi kung hindi kayo patay gutom,
Aba, hindi kayo maghahanap ng 20 pesos until now. Until now, hindi pa rin kayo kumakain. Bye! Fight fake news! Expose the truth! Bye! Mamaya ko na kayo shout out, mamaya mga kaibigan sa aming live conference na Sara Duterte impeach, no? Bye! God bless us all!